Kakaina ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa'yo mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang dako ka pa. Magkasama sa iisang pahina. Libre na ang umintang sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ibigyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa siya, dahil itigis na. Good evening. Welcome. This is your show, This is your live. AGT, Anything Goes Topic, Season 6, Episode 62. August 6, 2024. And today is a Bible Tuesday night. Good evening. Good evening po, Senyor. Good evening po sa ating viewers. Yeah. Dalawa lang tayo. Opo. Parang perfect natin yung opening, no? Bakit kaya, Senyor? Mukhang pag ikaw wala, sinasabi niya, mukhang may napapansin kayo. Ngayon, mukhang may napapansin kayo. Oo, wala si Tata Bert. Tata Bert. Yung mauna ba? Ako, Andyan lang, somewhere hindi over natin there. ang oras na ito. Ayan, pagdasal, hindi. Nandito lang po siya. Healthy na healthy. Healthy ba? Healthy. Okay. Pag-pray po natin. Siguro magaganda good news natin. Ay, malamang sa inyo. So, yun. Nakadalawang gold na tayo. Ay, congrats po, Carlos Yulo. So, by law, 20 million na makukuha niya. Kasi 10 million every gold medal eh. 5 million every silver medal. Sayang si Ubiena. So, fourth place, 2 million sana yan. Of course, may mga individual corporation pa nagbibigay. Like kay Yulo, no? From 25 million, ginawang 35 million worth. Yeah. Tapos may 5 million pang cash. So, baka matapos siya 100 million. Kaya naman, magulo ang kanyang buhay ngayon. Naglabasa na. Yan. So, ano man yung issue, sana wag matabunan ng gold medal winning niya. So, yung issue. Pero, para sa akin, no, ako yung tatanungin mo, let's give, no, yung credit kay Carlos Yulo as individual. Ano man yung personal niyang problema sa buhay, regardless kung may kasalanan, sino may kasalanan, whoever yung merong fault, tapon natin yan. Kasi wala tayong pakialam dun eh. Ang may pakialam tayo, he did it for the country. Malakpangan! Yes! Yan yun. And he deserve whatever yung imaginein mo, no? From tayo lang sa Southeast Asia may gold. At dalawa pa. Magkasunod pang gabi. Yung mga boxing natin, boxingera natin, hopefully, makalusot. Opo. So, yun. Yan yun. So, wala nang iba eh, no? Wala na po. Yung sa natin po, sa hurdles natin, senior na track and field, nag-withdraw na eh. Kasi may injury po. Nag-withdraw. Pero, ay nako, saludo po kami sa lahat ng mga... Tama yung sinabi ni Yulo. Panood ko lang na interview. Bigyan natin ng credit lahat ng mga atletang. Naman, lahat. Yung si Yulo, hindi niya susuluhin yun, I think. For yung Philippine contingent, bibigyan niya din yun. Opo. Di ba? Babalatuhan, kumbaga. Di ba? Even di naman lahat mapupunta sa kanya yan eh. Kasi hindi naman sinabi ng batas, pati yung mga coaching staff, yung the whole entourage ng kanyang training. Hindi naman sinabing bibigyan ng gobyerno. Bibigyan lang talaga yung atleta. So, ayun. Siguro, kamungat-mungat mo dyan, 100 million, baka 20 million lang may uwi niyang safe, no? Though tax-free yun, siyempre may mga, kung saan siya nakarating, na dapat bigyan niya, no? Siyempre, magmumula sa magulang, sa girlfriend. Mahirap yan, labanan ng magulang at saka yung minamahal. Panalo palagi yung minamahal dyan.
Walang kapanapanalo magulang dyan. Magulang. Oo. Diyos ko naman, Romeo and Juliet na lang di ba? Oo nga, no? Ikaw ba, napigil ka? Hindi. Yun nga yun eh. So, yun yung atin. Uy, bumaba po ang gasolina kanina. So, that is good news. Pag wala po si Tata Bert, puro good news po tayo. Wala tayong Good news rin ba yung wala siya, senyor? Good news yun. Di ba, Atty. Ino? Okay. Joke lang, Tata Bert. So, ito yung malungkot na balita. Namatay na po si Ruben Villar ng Blue Team. Ruben Villar po is membro po natin yun. At nakakatuwa yung mensahe ng asawa niya. Kasi bago siya napunta sa atin, tumira sa atin ng ilang taon, naghiwalay sila mag-asawa because siguro kukwento na natin. No? Please allow me. Yung, kumbaga, may pagka-brusko yung kanyang ugali. And unti-unti, napagbago natin. At yun nga yung pinapasalamat ng asawa na naging mabait. No? Naging mabait. Nung time na umuwi siya, nagkabalikan sila eh. Yan yung So, nagkabalikan siya at naging mabait na siya. So, nakakatuwa yung mga ganong istorya na imagine mo yung mga siga-siga tapos all of a sudden ang pagbago mo. Sira din ulo natin. Hindi ko po sinasabi mabait ako, banal ako, no? Sa mga haters po natin, dahil nasa public, tayo, karapatan nyo po yun. Pero sabi ko nga, wala naman salita ang tawag dito, makakapagkumbinsi sa ayaw sa'yo. Kahit ano sabihin mo yun, may mali. At doon naman sa may mga gusto sa'yo, wala rin salita kang dapat sabihin kung naniniwala sa'yo. So, kanya-kanyang trip na lang yan. Yan. Lahat naman po, mula sa presidente, maski Diyos, no? Kung bawa, Kristiyano ka, hindi naman Kristiyano, they will hate you, they will say something bad. So, ganun lang yun. Karapatan yun, iba-iba. Ganyan. Kaya, walang personalan, ako nasanay na ako. 26 years pa naman. Hindi, tsaka wala naman akong social media, miski mga araw, iniiwasan ko. Nagka-social media lang ako during the time ng kampanya. Kasi kailangan ko yun, 2019. At may admin ako. Yes. So, yung admin ko, sila talaga yung nakikialam dyan. Hindi ko alam password eh. Ako mismo, hindi ko alam password eh. Pumupunta lang ako minsan-minsan eh. Hindi ko nasasabihin kung sino. Hindi kasi, being alter ego tawag doon eh. You represent me. Yes. So, whatever yung sasabihin nyo, ako yun. So, yun lang yun eh. Yun lang yun. Yun yung pinaka eh. So, hindi ko pwedeng ipahamak yung mga pinagkatiwalaan ko sa alter ego tawag. So, yun lang yun. Yun lang yun. Kaya nga, mabigat yung trabaho ng mga yun eh. Ayan. Okay? Ayan, batiin ko lang po ang ating mga viewers. Miss Linda, Kuya Fred, Takitin, Sir Joseph Crisostomo, Sandra, hello. Joseph, may paputol. Sandra, hi, hello, yung ating baby. Joseph, Thursday, nasa Manawag kami. Sir Joseph. Ate Judy, hello po. Kuya Arthur, Miss Terry Martinez, magandang gabi po sa inyo. Miss Maria Corazon Darida, Ate Che, kamusta na? Si JJ, good evening to all. Parang may update ang relationship status ni JJ. Ay, oo, parang JJ, congratulations, no? Parang in relationship. Opo, in a relationship. Parang Chloe and Carlos. Ayan. Hello, Ate Chari, Tita Helen, and Miss Juliet Renado. Good evening po sa inyo lahat. Hello po sa inyo. Ayan, samantalang ipagdadasal po natin si Tata Bert sa mga kadadating lang. Yan, nandito lang naman po siya, nagpapalit. Actually, hindi. Kailangan talaga ng dasal. Tumaas po yung blood pressure niya. So, as in, skyrocketed. Tapos, we're trying. Hindi nga alam eh. So, we're trying to pababae. Yan, kasalukuyan po siyang nakaratay. Ayan po. Di ba? Andiyan po sa likod ng camera. Hindi na namin sinalang kasi kakanta na naman eh. Pakalalo po. Tumaas ang kanyang BP. Kaya alam mo ba kung ano yung laman ng box sa Olympics? O nga, senyor, ano po yun? Takalin ako eh. Yung pagkataas sa medal, di ba? Binigyan nila na. Kasi di ba minsan binibigay yung stop toy Yes. na kung ano yung mascot, no?
Ang binibigay sa kanila, yung laman nun, poster. Yan. Poster, yan. Mga colorful poster ng Olympics 2024. So, as souvenir. Yan. So, para maiba. Sa mga nakarahit. Kung ano po, stop toy. Yung kadalasan yung stop toy, di ba? Yes. Yan. Very, very good news. Sunod-sunod po. Masaya. At may ano siya, no, sir? May welcome Oy, parada. yung coach pala ni Carlos Yulo, no? 10 million pala makukuha from Pagcor. Wow! Tapos si Carlos Yulo makakuha ng 20 million. So, doon yun. So, 40 million na. From Pagcor. Yes. Kasi yung sa government yun. Batas yun eh. Batas yun. Wow! Ay, congrats po. Yes. Yun nga. Nag-aano nga yung mga Pinoy. Sabi, Pinoy talaga si Yulo pag nakita mo. Kasi lagayan sa gymnastics, di ba kailangan nila ng powder. Yung lagayan niya, siya lagi may Tupperware. Kaya talagang itinayo mo ang bandera lang. Joke lang po yun. Kaya, ang dami na nga pong nagpa-practice ngayon tumbling dahil sa, kung yun po daw ang kikitain, yan na po, nag-uumpisa Noon na na po. hinahanap yung isang pastor. Naghahanapan na sila para makakuha ng yung reward money pag nahuli. Ngayon, ito naman yung nakakatuwa ang mga Pilipino. No? Ulul lang yun. Daming video na tumatumbling sa mesa, kung saan-saan. Sa department store, sa mga hardware. Yun, dahil doon. Only in the Philippines. Yes. Inspirasyon. Aba. Abot pa ba tayo direct mag-gymnastics? Panoorin mo yung YOLO. Sige, papanoorin lang. Ayan. Hello, Kuya Enteng. Good evening po, and Mamita. Nag-pray nyo rin po si Enteng at ang pamilya. From Ate Char, good evening po. Sorry na walang nakanood, walang cellphone. Ngayon lang nakahawak. Yung ano naman, yung pera ng PhilHealth, yan. Hindi kasi gusto ipabalik at gamitin sa ibang pondo. Yun ako nagtataka, no? So, bakit hindi nilang, ang dami palang extra pera ng PhilHealth, ba't hindi nilang ibayad dun sa mga may sakit na walang pambayad? Di ba? Yung maintindihan di ba? Ayan yun. Bali-balita rin po ngayon na lalagyan nila ng parang electronic na LTO bawat barangay. Pinaplano pa lang po. Electronic na, no? Yung parang hindi ka na pupunta sa main office ng LTO. Meron na daw sa barangay na pwede ka nang fill out ng mga form na kailangan. So, okay po yan. Para, syempre, kung malayo ka sa main office. Good news. So, ano pa? Ano pa news natin? So, lalaban pa po yung mga boksingero natin, ha? Let's pray. Ang tangkad ng girlfriend ni Kaloy, no? Oo. Wait ako si 4'10 pala si Kaloy, no? 4'11 daw. 11 ba? Ayun. Nakahit ko pa. 4'11. Okay, so ano pa? Good news muna tayo. Habang wala si Tata Bert, samantalay natin. Ano pa bang mga good news natin? Sa larangan ng sports, yun na talagang naka-photo na double gold. For 4 years, gold gold. Ang na tayo, 31, no? Sa overall standing. Wait, malaking yun. Akit po natin talaga. 100 something po tayo nakaraan. Kasi yung iba nauuna na po magka-gold. So overall na po. Thank you, Kaloy. Galing. Pinong-pino. Yung nakalaban niya na British. British, lilipat sa atin sa Pilipinas. Kasi
nalaman niya, laki pala ng incentive niya pag nanalo. Sa Britain, wala daw incentive. Oh, kasi ganito nga, sa Pilipino, kanya-kanyang gastusan sa training. Doktor eh. Tunay naman. So, ikaw bahala mag-training, vitamins mo, pagkain mo, lahat. Ikaw, pati tira mo. Basta bahala ka sa buhay mo. Pag nanalo ka, tsaka nagpupuri. Yan yung mentalidad ng mga Pilipino eh. Sa China, sa ibang bansa, bata ka pa lang, pag may potential ka na, like si Kaloy, 12 years old, bata ka pa lang, kukunin ka na. So, may allowance ka na as kasi laki nung pag nagtatrabaho ka. So, wala ka nang iisipin kundi mag-training. Mag-focus ka na mag-focus. Kaya, ang development ng kanilang mga contender, no, world contender is malalakas kasi nga fully developed as an athlete. So, yun yung malaking kaibahan. Kaya naman pag wala nang pag nanalo ka na, yun na yung pinaka pride na lang. Pride na lang tsaka honor, no? Na malagay ka na gold medalist ka. Kasi gumastos na sa'yo yung estado ahead. So, sugal yun kasi hindi naman lahat makakamedal. Okay, so sagot yun. Halimbawa, ang bawat isang atleta, gumastos tayo ng 1 milyon, 30 yung atleta, di 30 million yun. So, parang ganon. Sa atin, hindi. Bahala ka, kanya-kanya. Pag nanalo ka, doon. Halimbawa, si Ubiena, 4th place. Wala yun. Wala makukuha yun, kundi thank you. So, siya yung gumagastos sa training niya. Grabe training yun. So, kaya nakakaiyak pag natalo ka. Yung, lalo na yung ganon, yung short ka lang. Ayan. Kaya yung nung nalaman niya, teka, punta na akong Pilipinas. Iyot na akong Pilipinas. So, sa 2028, makikita na natin siya lalaban. Why not? Dalawa yung palabo sa Oo. Pag nanalo na yan siya, baka mapagod na yan eh. Okay na, nanalo na. Ayan. Baka kasi. Galing nga din ang sinasabi niya, di ba? Yung sport ni Heidi Lin, majority nun, pang lalaki, babae, naka-gold ka. Sa ating gymnastics, dominantly female, pero lalaki naka-gold sa atin. So, nakakatuwa din. Kayang-kaya. 1.7 million din. Halimbawa, 200 million. Dollars. Pag sa dollars. So, kaya nga, lilipat. Lipat na tayo sa Pilipinas. World class naman tayo eh, di ba? Kaya yun. Tingin mo sa year after nito, mababago kaya? Kasi yung kumbaga well-funded na. Hindi. May style kasi tayong kakaiba nga eh. May style tayong kakaiba eh. Iba yung style natin. Parang halimbawa, pag maganda yung dinudulot mo, oy, kapamilya ka namin. Pag pangit yung dinudulot mo, oy, contractor ka lang namin. Wala kaming kinalaman sa'yo. Di ba? So, nakuha mo. Parang kaiba lang yung tulad ko eh. Halimbawa yung admin ko. Alter ego ko yun, so sagot ko lahat yun. Whoever they are. So, whatever their fault, the bucket stops on me. Yan. So, yun lang yun. Bihira yung taong Pilipinong ganon. Sa Hapon, talaga, resign yan. So, yung Hapon, iba yung disiplina. Pag meron talagang anomalya, magre-resign talaga. To save yung face. Sa atin, hindi. Ikaw kasi, kayo kasi. Turuan. Di ba? Sihan. Yan yun. Kaya, wala, senso. Ang nagbibigay ng problema sa atin, sarili din natin. Hindi aminin na may mali. Kasi pag may problema, lahat naman may mali. Hindi lang isa may mali. Halimbawa, AGT, ikaw lang ba may mali? Ako din, lahat tayo, pati yung sa lahat may mali. Ganun lang yun. Eh, kaya nga nag-survive yung AGT, kahit walang pera eh, wala lahat. Nag-enjoy lang tayo eh. 4 years. Di ba? Sige, ano pa? 10 chapters ang titirahin natin. May iksi naman, kaya lang kanta. Kasi nga, awit yung... Si David kasi, musician. Yes. So, tumutugtog ng fluta, no? So, yun yun. Tsaka composer. So, sinulat niya to lahat? Sino yung buong 150 po? Oo. Grabe.
Bakit sa dami ng pinagdaanan niya, parang yan na kasi yung pag-praise ko, yung praising na po kasi. Ang pagtugtog, ang pagkanta. So, ang pagdadasal, hindi lang pagsasalita. Yan. Pagkanta. Dami rin ngayon yung mga church na nagbabanda talaga, sila mismo kukompose mga kanta na. Ang galing, ang galing. Okay. Si David ang gumawa ng 73 sa awit o sa Psalms, no? Asap ang 12, no? Sa descendant ni Korah, 10. So, tapos si Solomon, nagsulat ng 2. Si Ethan, yan, 2 din. So, yung iba wala na. Sa 150. Basta si David, 73. Ay, doon po pala sa mga hindi nakapanood po nung Friday. August 1 po ang aming topic nung Friday. Nag-start na po siya nung August 4, nung linggo. So, pwede niyo po balikan mga do's and don'ts. Oh, pero sa totoo lang po, kung hindi naman kayo Chinese, okay lang. Mas yung X-Man pa natin. Doon sa mga pinanganak ng April at August, ingat po kayo. Nakasaklay po yung anak ko. Ayan, si Ariel Nabangga. Mga X-Man po yan eh. Unang araw, pangalawang araw. Si attorney pa naman yung nakasaklay. Basketball. Nahabol sana sa Olympics na-injured. So, hindi na po nakalaro. Sayang. Ex ka ba, Tata Bird? Check ko lahat siya. Bakit mamamatay na siya kung puro check siya? Baka yun po. Kasi perfect, perfect life. So, so dahil perfect, kukunin na ni Lord. yes, gano'n lang. Joke lang na. Pagaling ka lang po siya. Good news din po, ang dami kong narinig. Pero na-experience ko rin po, nabawasan na po yung mga nagte-text na parang scam ha. So, mukhang dahil po sa mga Pogo na yan, nabawasan na po. So, Pogo yung yung scammer. Yung gagawin mo. Medyo nabawasan na po. Diyan po. Yung Pogi po. Hindi ba yan nababawasan? Nadadagdagan pa yan. Oo. Nabawasan po dito? Sa inyo may sinasabi po. Nabawasan daw po ng Pogi. Saan? Saan nabawasan? Pogi. Nagtanggal ka na dyan. Yes po. Okay? So, walang tanong. Wala pa po. Ilang viewers natin? 12? Meron tayong 16. Madami. Thank you sa inyo. Nakaloop ba to ate? Nakaloop na. Check mo. Hello, Tito Alex, Ate Connie. Makmak. Hello. So, Makmak. Ay, pinapa-pre-over ka ni Makmak. Rest daw. Rest daw, sabi ni Makmak. Rest in in life. Okay po. So, ang babasahin na po natin chapters ay 10 po at kakantayin po dahil na po 150 chapters po ito. Hindi, tsaka awit talaga to. Yes. Ang Psalms po sa Tagalog po ay awit o salmo, no? So, yan, katulad niya, 11 na tayo ngayon. Okay? So, pagbasa mula sa libro ng mga ani. Chapter 11. Pagtitiwala sa Panginoon. Yan, may mga comment, malakas daw yung music. Hindi raw madinig. Sorry naman. Yan, okay na yan. Mahina. Mahina. Yan, okay. Yan. Yan. Okay. Sige, ulit tayo. Tata Bert, sarili niyang music no? Ako, nangihiram po ako. Nagtitiwala ako sa Panginoon aking kanlungan. O tao, bakit nyo sinasabi
sa'kin, tumakas ka papuntang kabundukan lumipad, tulad ng ibon, inihanda ng masama kanilang mga pana para panain ng palihimang matuwid. Anong magagawa ng mga matuwid kung ang batang na pundasyon ng bayan ay wala ng halaga? Ang Panginoong nasa templo, langit ang kanyang trono. Tinitignan niya, sinisiyasat ang tao, sinisiyasat niya matutuwid at masasama, at siya'y napupuot sa malulupi. Paulan na niya ng lumalagab na baga na supre ang masama. Ipadadala niya ang mainit na hangin, napapaso sa kanila dahil ang Panginoon ay matuwid at inibig ang mga gawang mabuti, kaya ang namumuhay ng tama makalapit sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay matuwid sa mabuti, ito ang mamahal, makakalapit sa Kanya. Okay. Improving, ha? Practice ako. Po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you po, Senyor. From Ate Chan, Senyor, totoo po ba na ang pagkanta ng panalangin ay mas doble kaysa sa pagdadasal lang sa pag-praising? Okay. Doble in a sense na ano po, no? Actually kasi, ito na lang sasabihin natin. Mataas ang emosyon pag kumakanta ka eh. May emosyon na, though may mga nagdadasal din naman na nanggagaling sa puso, lalo na kung may pagluha. Yan, yung talagang ramdam na ramdam mo. Pero pag umaawit ka kasi, yung totoong awit kasi may mga umaawit, maririnig mo naman sa karaoke. Miski ako, no? Maririnig mo yung pagkanta pag kumakanta lang, tsaka yung pag kumakanta ako na galing sa puso, magkaiba eh, magkaiba. So, naaabot ko yung high note. So, yun. So, totoo ba ang panalangin? Totoo at hindi. So, depende na lang kung sino yung aawit, no? Ano yung doble? Anong meaning ng doble? Yung didinggin ba ng Diyos? So, didinggin ng Diyos. Pero kahit hindi inaawit, kung punong-puno ng marubdob, na kung ano yung nadarama mo, halimbawa, humingi ka ng tawad, nagpapasalamat ka, naapi ka, so, kahit nagdadasal ka, o umaawit ka, kasi sa pag-awit, automatic na yan eh. Andun yung emosyon eh. Yan. So, automatic na yon. Pero sa pagdarasal, pwede rin naman basta mataas yung emosyon. So, madidinig yun. Pag sinabing doble, madidinig yun ng Panginoon. So, ang tanong na lang, paano mo malalaman ang sagot ng Panginoon? Okay? So, pagtitiwala sa Panginoon, yung chapter 11, yan, sinasabi nga, ng yung mga kalaban, no? So, si David hindi po exempted sa mga kalaban. Just the same sa atin po, hindi tayo ligtas sa mga kalaban. Ang mga kalaban po natin ngayon, hindi na po katulad ng digmaan, kundi mga problemang dumarating, tulad ng sakit, tulad ng pera, tulad ng relasyon. Yan. So, yan po yung mga problemang kinakaharap natin, no? Yung pera, madali lang kitain yan kasi swertein ka lang, magtrabaho ka lang, may darating na pera, no? Tapos yung sakit, no? Yan, medyo mahirap yan kasi
Lalo na kung mga grabing sakit, no? Halimbawa, katulad ng Tata Bert, di malaman kung saan nanggagaling yung taas ng dugo. Okay? So, yan yun. Anong tawag dito? So, kailangan niya ng ng marugdog o dobleng panalangin. Yung sinasabi ni Chari. Ngayon, yung relasyon naman, minsan yung relasyon, it just so happen na ayaw mo lang tanggapin yung mga payong totoo, ang pinipilit mo yung gusto mo. Kasi ang relasyon, madali lang yan eh. Kaya hindi magkasundo, ayaw mo makinig. Ayaw mo pakinggan yung isang parte. Kasi meeting halfway palagi yan eh. Meeting halfway. So, kasi nga relasyon. Paano ba naman, halimbawa magkasalubong kayo, isang kalsada lang, ipipilit mo yung gusto mo, ipipilit niya yung gusto niya, sa kayo pareho pupulutin. Di wala. Kailangan, halfway, magbibigayan kayo. Hanap kayo ng magandang posisyon para makalusot yung isa o sabay kayo makalusot na bigayan. So, meaning, sa relasyon, talagang bigayan. Yan lang yung solusyon. Ngayon, kung walang magbibigay, problema yan lifetime. So, sa dami ko ng napapayuhan in 26 years, ayan, no? Minsan nga nadadawit pa ako eh. Nagpayo lang ako Alba, may nakawan, di ba? Kaya, wala namang umaamin na kriminal, di ba? So, yan yun. So, dito sinasabi nga, inihanda ng mga masasama kanilang pana para panain ng palihim ang matutuwid. Yan. So, sabi nga ni David, ang Panginoon nasa templo, nasa langit. Pero tinitignan niya, sinisiyasat niya lahat ng mga tao, ang matutuwid at masama. Yan. Napupuot siya sa malulupit, Kaya nga, ang matutuwid, iniibig niya at makakalapit sa kanya. So, yung masasama, siyempre, minsan, akala mo, didinggin yung dasal. Alam niyo po, kung dinidinig po lahat ng dasal, wala sanang problema sa mundong ibabaw. So, bakit hindi po dinidinig ang dasal ng lahat? Kasi nga po, hindi po nakukuha yung aral. Una-una, hindi magmumula sa galit ang pagdinig ng Panginoon. Magmumula sa pagpapatawad, sa pagpapasensya, sa pag-ibig, ang dinidinig ng Panginoon, hindi nagmumula sa galit. Kasi pag galit ka, hindi ka didinggin. Galit ka eh. So, yun lang yan. Okay? 12 na tayo. Okay po. Chapter 12. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Kathani David upang awitin ng punong mga awit sa sayo ng Shemini. Hindi po itong Sheminith, pero hindi po natin alam kung anong Sheminith eh. So, pagpasensya nyo na po. O Yahweh, kami sana'y ligtas mo, pagkat wala na ngayon mabuting tao. Wala ng taong tapat, nagsisinungaling sila, nagkukunwari, nagdadayaan sa isa't isa. Patigilin mo, Yahweh, ang madatal na dila, at sarhan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin, at sa gusto namin walang makakapigil. Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklolohan ang mga inapi. Sa pinag-uusig na walang mangkungko, hangad nila'y tulong ay pagkaloob. Ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad nila'y pilak na lantay, linunaw sa hulong lukay.
Pitong beses na pinadalisay kami Yahweh ingatan sa ganitong tao. Huwag pababayaan ang masamang tao. Nasa lahat ng lugar, magawang liko ay kinararangan. Oh Yahweh, kami ay iyong ingatan. Huwag mong pababayaan sa taong masasama. Yun po. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inuulit ko po yung ending para lang tumapat sa ending din ng music. Pero hindi po yung meaning. Yan. So, anong sinasabi dito? Yan nga. Sinungaling ang bawat isa. Yan. Sabi nga, sa korte, di ba? May mga nagtatanong sa akin, sa korte pa sinungalingan. So, naharap naman tayo sa iba't ibang mga kaso, lalo na nung presidente nga ako dito sa DF, no? Kasi kailangan nating maraming harapin yung mga reklamo, no? Makikita mo talaga na pasinungalingan, no? Pero ako, I stand with the truth always, no? Kasi the truth will set us free. At yun nga, no? Totoo naman, no? Kasi yung mga ebidensya, pag nilabas yan, may flaw yan, eh. Minsan sasabog sa mukha ninyo yung ebidensya, which is true, di ba? Yan yung sinasabi ko nga, eh. So, patigilin mo Yahweh, matadaldal na tila. Yan yun, yung mga hambog magsalita, yung mayayabang. Kasi doon mo makikita, galit na galit lang eh. So, pag pinatigil yan ni Yahweh, si Yahweh hindi naman mababa. Ilalabas lang yung katotohanan, magliliwanag yung katotohanan, yun yung pantigil sa mga hambog na ano. So, saklolohan yung mga inapi. No? Minsan kasi, inapi ka, feeling mo inapi ka, no? Pero ang ganti mo, ganti, no? I-deliberate yung ganti. So, pag ikaw gaganti kasi, talagang sinadya mo. So, paano naman yung halimbawa ako yung naka-open sa'yo, hindi ko naman sinasadya. Sadyang ayaw mo lang. So, dahil ayaw mo, galit ka. Di ba? Dahil ayaw mo, galit ka. So, ang feeling mo ngayon, inapi ka. So, hindi ka inapi. Ayaw mo lang. So, ngayon, gaganti ka. Yun, ikaw na ngayon nang-aapi. Yun. Kasi ganti na yun, deliberate na yun. So, maraming hindi nakakaalam niya. Ulitin ko po, ha? Halimbawa po, kaming dalawa, meron po akong nagawa na sadyang ayaw niya lang. So, dahil ayaw niya, galit siya. So, dahil galit siya, gusto niyang gumante. So, ako po, sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, meron pong benefit of the doubt na hindi ko naman sinasadya, nasaktan ka. Okay? Pero dahil gusto mong gumante, yun na. Deliberate na o sinasadya mo ng gumante, sinasadya mo ng makapinsala, sinasadya mo ng makapang-api. Yan yun. Kasi sinasadya mo na yun eh. Okay? So, kaya pagdating sa korte, nandun talaga yung benefit of the doubt na sinadya ba o hindi. Ganun yun. Kaya from murder to homicide, dun makikita, sinadya ba o hindi. Yan yun. So, kasi pag nag-file ka ng murder, talo yun. Dapat homicide ang pinail mo, hindi murder. Yan yun. Okay? Siyempre, tatanggap lang naman ng korte ng pinail, kung mali ang pinail mo, murder, walang sala yun. Dapat homicide. So, ayun. So, tumatakbo lahat kay Yahweh sa Panginoon para malaman, no? Kasi, sinasabi nga ni David, kay Yahweh daw 7 beses na pinadadali sa yung lahat para lumabas ang katotohanan. Okay? So, baka may mga tanong. Wala pa. Ako po, sir, paano po yung mga taong nahihirapan magtiwala sa Diyos? May kailangan po ba silang gawin? Actually, ganito po yan eh. Yung mga walang tiwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos na buhay. No? Yun yung kaibahan. Naniniwala sila, may Diyos. Pero sa kamatayan pa makikita. So, yun kasi yung turo na mali. Which is ang aking paniniwala, Diyos ay buhay. Yan yung sinishare ko sa inyo. Ang Diyos ay buhay. Bakit? Si Kristo na buhay nga eh, di ba? Ang Diyos ay, kung patay ang Diyos, ano yung mga nangyayaring milagro sa paligid, di ba? Sasabihin nila, nagkataon lang yon, di ba? So, halimbawa, kay Kaloy Yulo, no? Di ba milagro yun? Kasi,
yung everybody naganda eh. Everybody naganda. Okay. So, maaaring may mas magagaling. Pero the thing is, yung mga judges, the way they see it, no? Kasi sila yung third party titingin eh. Ng kung sino yung magaling o hindi, no? Tulad sa boxing, si Paalam natalo. Sabi ng marami, nanalo si Paalam, di ba? So, kaya Paalam, senior, di ba? Laban kay senior. So, dahil may judges, wala tayong magagawa sa judges. So, yun yung sinatawag kong milagro. The judges see you as favorite. May favorite pa rin yan eh. Kasi human factor ang tawag doon. And that comes yung mga miracle. Yan yun. Kasi, hindi katulad ng basketball. Ang basketball nga, may referee pa eh. So, sila yung mga third party rin dyan nakikialam eh. Pero pag tambakan na, malaklaro na. Pero pag may mga judges na hindi katulad sa track and field, yung takbuhan talaga yun, sila-sila lang yan eh. Kita-kita yung ano. Pero yung may mga ganyan na judges, takto, delikado yan. Delikado yan. So, there goes yung mga miracle. Kasi, kahit sino pwede manalo. Kahit sino pwede matalo. May mga nanalo na nga, tinanggalan pa ng ano eh, ng mga medalya kasi mali yung ginawa, mali yung ganito, diba? So, yun yan. So, that comes yung mga miracle. Kaya nga, sa mga hindi na naniniwala na may Diyos, mahirap po kayong pilitin na maniwala kayo kung ayaw po ninyo maniwala. No? Pero there will come a time na wala kayong magagawa, kundi tumingala sa langit, kausapin ng the unseen, no? The unseen God, no? Pero buhay na Diyos. At yung totoong panalangin, makita nyo po, magliliwanag ang isip nyo, bibigyan kayo ng mga tamang sagot. Ako po, sabi nga ni Linda eh, Senyor, okay ka lang? Oo naman, kasi I believe sa God. No? God can protect me anyway, lalo na kung totoo naman ako. Sabi ko, ba't ako matatakot kung wala naman akong ginawang mali? Ba't naman ako matatakot kung alam mo yung katotohanan? At ba't ka matatakot kung alam mo yung Diyos nasa iyo? So, yun lang yun. Kaya, it's about believing on God. So, yung sa mga hindi naniniwala, hindi ko pa kayo pinipilit sa ngayon. Kasi kailangan po ma-experience ninyo yung pangangailangan na isang Diyos na buhay. Sa ngayon po, wala po tayong pakialaman. Ako ba naniniwala, hindi po kayo maniwala, bahala po kayo. Okay? Sige. Walang tanong? Wala pa po. Sige, kantahin na naman natin to. Chapter 13. Kathani David upang awitin ng punong mga awit. Ano kaya kanta ng punong mga awit? Sana alam natin. Usahay po to, no? Yung tugtog po. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong limutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso ko'y titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tignan mo ako at sagutin. Huwag gayang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo. Sila'y magyayabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mo. Wagas, magagalak ako dahil ako'y niligtas. O
O Yahweh, kaya aking awitan. Dahil sa iyo, masaganang kabutihan, ako'y aawi para sa iyo, Yahweh. Magagalak ako sa aking kaligtasan, O Yahweh, ikaw ay aking awitan. Yan po. Ito po ang salita ng Diyos. Medyo binabalik ko po kasi para tumama sa musika. Ha? Opo. Maganda yung paglapat din sa inyo. Kasi pag sinunod natin lahat, basta wag mababago yung ibig sabihin. Yan. Halimbawa, O Yahweh, ikaw ay aking aawitan dahil sa iyo maganang kabutihan. Pag nagbago yun, halimbawa, ikaw Yahweh, aking aawitan dahil sa aking kasawian. Medyo mali na yan. Okay? So, chapter 13 is about yung may tanong si David, no? Hanggang kailan siya pababayaan kasi naghihirap din siya. So, sa bawat isa sa atin nararanasan yung nag-iisa tayo, no? Sa yung utang, sa yung sakit, sa yung hindi po yun, no? Halimbawa si Tata Bert, no? Kagabi yan eh. Alas 12 na, tulog na lahat, ako na lang gising ayun, tumawag, no? Habang may nasikaso nga akong problema naman doon kay Enteng, no? Buti gising pa ako, no? Kasi inaantay ko pa yung sagot ng mga abogado. So, ayun, tumawag si Tata Bert. Nung na-sense ko na nag-iisa siya, walang gamit, walang gamot, wala lahat, nag-desisyon na ako na dalawa, no? Option 1, pasamaan siya, may matulog doon. Or option 2, pick upin na siya para dito siya sa center. Which is yung option 2. Yan. So, kung di siya tumawag, ayun. Baka tigok na siya ngayon. Yan lang yan. So, yan. Kaya kailangan tumatawag tayo kay Yahweh. No? Kaya tignan mo ako at sagutin. Yan. Huwag akong pahayaan mamatay. Yan. Lakas ko'y panumbalikin. So, kailangan nyo lang tignan at sagutin. No? So, dapat tatawag kayo. No? Para matalo ninyo ang mga problema nyo. Kasi, yan nga. Pag merong yung mayayabang dahil pagbagsak mo. Yan. Si Tata Bert, gaganyan-ganyan yan. May mga nabubwisit rin yan. May kademandaan nga siya. Siyempre, yung kademandaan niya, busit ng busit sa kanya. Di ba? Kasi whatever yung kanilang pinagdemandaan. Pero lang yung civil case. Civil case, ibig sabihin, meron lang hindi pinagkasunduan. So, pero siyempre, galit pa rin yun. So, yan. Pag halimbawa, nautas si Tata Bert, yan, buti nga sa'yo. Yan, ganyan. So, sinasabi ni David na nanalig siya sa pag-ibig na wagas ng Diyos na magagalak siya na ililigtas siya dahil siya ay kanyang inawitan niya dahil sa masaganang kabutihan. Okay? So, ano pa tanong? Walang tanong? Ako, Senyor. So, okay lang minsan na tanongin mo yung Diyos, pero masasabi mong buo pa rin ang tiwala mo sa Kanya. Oo naman, ang Diyos naman parang tao din na kinakausap Total, ginawa naman tayo sa kanyang wangis. Yan yung malaking problema we do not treat God as pwedeng kausapin, no? Parang, hindi ko alam. Ako kasi parang friend ko, parang kapatid ko, parang ama ko, parang ina ko, yung parang kuya ko. So, I treat God that way, no? Na pwede kong kausapin. Pero hindi ko siya binibigyan ng problema sa lahat. No, meaning, kung kaya naman natin, halimbawa, yung kay Tata Bert, no? Sa totoo lang, hindi naman ako nagdadasal nun nagsunundo ko lang siya, no? I just make decision na sundo. Ang bilis ko nga. Bilis ko ba, Tata Bert? Andun ako agad. Yan. Talagang left, right. Ayan. So, ayun. Hindi ko na ini-istorbo yung Diyos. No? Yun yung sinasabi natin na, ano nga yung tanong mo? Yun nga, na buo pa rin yung loob natin sa Kanya. Yun. Kaya nga, minsan dapat tayo gumawa. No? Minsan nag-iisa nga tayo tulad ni Tata Bert. Kulang tayo sa tawag. Hindi lang sa Diyos, kundi tatawag ka din
sa mga sugo, pinadala ng Diyos. Kasi ang problema natin, yung sugo, pag sinabi mong sugo, halimbawa, si Manalo, sugo, no? Si Apollo Kibuloy, siya ang Diyos, di ba? Yung mga ganon. So, yun yung mga sugo. Hindi. Ang mga sugo ng Diyos, ang totoong sugo ng Diyos, minsan, nasa tabi mo lang. Magulang mo lang, kapatid mo lang, mahal mo lang, kaibigan mo lang. Minsan yung mga sugo na magbibigay ng kasagutan sa mga mumunti mong problema. Okay? Yan yun. Tatawagin mo pa Diyos, mataas lang bibi mo, 196 lang, over 120. Tsaka, gugustuhin niya ba sa inyo na yung Diyos na yung susunod sa kanya? Oh, yan. Diba? Sino gusto mo sumundo sa iyo? Si Senyor o yung Diyos? Senyor na po. Pag sinundo ka ng Diyos, yari ka doon. Okay na po. Yes. Ayan po. From Miss Lynn Barrios. Good evening po, Senyor. Jetta Tabert, nanonood po ka palagi sa inyong tatlo po. Nakakataba ng puso. Senyor, ang mga advice mo po. Opo, salamat naman po. Okay, so sige, 14 na tayo. Po. Chapter 14, Ang Kasamaan ng Tao. Kathani David upang awitin ng punong mga awit. Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal. Silang lahat masasama, akila-kilabot ang gawa. Walang ginawang mabuti, walang-wala talaga. Nagmamasid si Yahweh mula sa langit, sangkatauhan kanyang sinisiyasat. Tinitignan niya kung ang tao'y marunong pang gumalang at sumamba sa Diyos. Silang naliligaw na landas at naging masama silang lahat. Walang gumagawa ng tama sa kanila, wala ni isa man. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam itong masasama? Lahat na ba'y mangmang itong bayan pinagnanakawan? Ako si Yahweh, ayaw ng dalanginan. Darating ang araw, sila'y matatakot, sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya. Hadlangan man sila ng bala ng mga tao habang si Yahweh ang sa kanila'y mag-ingat. Ang hiling mula sa Siyon, kaligtasan ng Israel. Labis na magagalak ang bayan ng Israel sa muling pagsagana mula kay Yahweh. Labis magagalak ang bayan Israel. Okay. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so dito yung kasamaan ng tao, no? Wala nang Diyos, no? Lahat na lang kakilakilabot ang ginagawa. Wala nang gumagawa ng mabuti, no? Wala na, no? So ibig sabihin majority masama. Parang ngayon, no? Hindi, totoo naman.
yung mga ginagawa natin ngayon, wala na, no? Wala na, kumpara sa mga kabataan o mga tao ng lumang tao, no? Kasi yung lumang tao, yung respeto at paggalang, ano yan yan yung nangunguna Ngayon, hindi na, feeling, pantay-pantay na lahat Yan. So, dyan nagsisimula, no? Kakilakilabot daw yan, no? Tapos, yung pansarili na lang nakagustuhan, yung hindi ka na makikinig. Kasi ito yung gusto mo. Dapat yung gusto mo masusunod, no? So, hindi mo na sinasalang-alang, ano ba yung gusto nila? No? Halimbawa ako, nagka-problema ako sa apo ko, di ba? So, inintindi ko, ako yung nag-aayos. Kinuha ko, inintindi ko, pinakitaan ko ng pagmamahal, pinakitaan ko ng pag-iintindi. O, tingnan mo, okay naman na. So, di ba? Kasi dun lang papasok yung yung liwanag ng kaisipan ng bawat isa. So, intindihin mo, paniwalaan mo, kailangan tanggapin mo yung pagbabago. Yan yun. So, yung tanggapin mo rin yung wala ka na magagawa, pipigilin mo na lang maulit yung mga bagay na pagkakamali niya, hindi niya na ulitin. So, yun. Wala bang question? So, yan yung, wala nang gumagawa sa atin ng tama pag pinipilit natin yung gusto natin. Ulitin ko po, wala tayong control sa desisyon ng ibang tao. Yan. Ano ba yung desisyon ng ibang tao? Kahit sino pong tao yan, magmula sa asawa, magulang, anak. Yan, alala ko tuloy si Kaloy. Wala kayong magagawa dyan, may desisyon na yan So, kahit pa sabihin mo yung anak mo, bata pa. Si May nga, pinagdidesisyon. Albawa si May po, 8 years old. 7 pa lang, nakikita ko na yan Pag binilang ko ng damit, pababayaan niyang bilhin mo yan. Pero pipili siya ng damit na gusto niya. So, pag uwi sa bahay, hindi niya isusuot yung binili mo. Isusuot niya lang yung gusto niya. Okay. So, parang bahala ka dyan. Gusto mo yan Pero hindi mo ako mapipili. Isuot ko. So, yun yun. So, sayang yung pera. Kaya, after nun, 8 years old na, I decided na huwag na bumili ng gusto ko. Kundi yung gusto niya. So, nagkakasundo naman kami dahil hindi sayang yung pera. Dahil, ayun, nabibigyan namin ng katwiran, yung bumili kami ng gamit na gusto niya, hindi yung gusto ko. Total, siya naman yung gagamit So, yun yung tawag na respeto at tunay na pagmamahal. Yung intindihin mo hanggang hindi yung kung kailan, bata ka pa. Hindi, pag nag-decide na yan ng may gusto siya, yung gusto niya, maaaring hindi mo gusto o pwedeng gusto mo rin. Pero the fact is, wala ka ng control. Yan. Lalo na kung di naman makakasama sa kanya. Bakit mo naman hadlangan? Makakasama ba yung pagbili ng gamit? Yan. Uy, Attorney Ocampo is watching. Attorney. Yan, si Attorney, mga binata na yung mga anak niya. Naku, Attorney, yan na yung masasakit sa ulo. No? May in love na yan, mag-girlfriend na yan. Kadalasan po yung mga relasyon, no? Yan, mag-girlfriend na, Kaloy, no? Alam ko yan. May girlfriend na yung anak, may boyfriend na yung anak, may minamahal na yung anak ninyo. Mahirap na pong labanan yan kasi tumibok na po yung puso. Sasabihin nyo, wala pa sa tamang panahon, wala pa sa tamang edad. Kailan po ba yung nasa tamang edad? Meron po 20 anyos, 30 anyos Hindi pa rin marunong magmahal ng tama di ba? Si Angel ba marunong? Ex mo yun Yeah. Tanong ko lang. Anak ko yun, pero ikaw yung Baka hindi pa. Baka hindi pa. 30 na yun di ba? So, yun yung sinasabi ko nga. Wala sa edad yun. Nasa pag-iisip yun at desisyon. Okay? So, sige. 15 na tayo. Chapter 15. Ang hinihiling ng Diyos. Awit ng David. Oh Yahweh, sino kayang papasok sa iyong templo? Sinong karapat dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ay
ayon sa katwiran, mga salitang ibukal sa loob at pawang katotohanan, at ang kapwa'y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa, di nagkakalat ng sinungalingan. Ang ngitsay na ng Diyos ay di niya pakikisamahan. Ang may takot kay Yahweh, kanyang pinararangalan. Sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat. Ano man mangyari, salita'y tinupad. Hindi nagpatubo sa kanyang pinautang, di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao di matitinag, kailan pa man hindi matitinan. Okay. Ang salita ng Diyos. Ayan. Yan. Sino ba yung mga banal na makakapasok, no? Yung karapat-dapat sa templo? Yan. Yung mga taong hindi nasusuhulan, hindi nagpapatubo ng pinautang. Kami, hindi lang kami basta may nagpapatubo. Walang tubo na, wala pang bayaran. Ayun po, totoo po yun. No? Hindi po sa pagmamayabang po. No? Marami po tayo tinutulungan. Pautang naman yun. May nagbabayad, meron hindi. Pero walang tubo. Walang tubo. So, kung babasahin po natin yung Biblia, parang pasok tayo dyan. Di nasusuhulan. Ako, sa suhulan po, nadimanda nga ako dyan dahil hindi ko tinanggap yung suhulan ng 10 milyon eh. So, dinimanda ako. No? Pero imagine ninyo, ako hindi tumanggap. No? Dapat tinanggap ko na lang. Pero, mahirap po eh. Ayoko po magpahamak, no? Ng mga walang kasalanan. Ano ba yung may walang kasalanan? Ibig sabihin yung constituent ko, wala namang kasalanan yan. Tapos, ibibenta ko sila. Hindi pwede yun. So, sa pangako binitawan yan, lagi akong tapat yan. Pag sinabi ko. Yan, ano man mangyari, salita'y tinutupad yan. So, pag ganyan yung tao, hindi matitinag yan. Kaya nga, tinitingnan ako ni Lita, hindi ka tinag. Siya yung ano. Alam niyo po, ang kapahamakan po ay nakaumang sa lahat ng sandali yan. Miski kay Kristo, kay David, lahat po. No? Kung nananalig ka sa Diyos, alam mong ililigtas ka ng Diyos. Okay? So, ayun po. Yun lang po yung masasabi po. No? Kasi nga po, yung masasama po, kahit yung kaibigan, magsasalita yan ng hindi magaganda. No? Sabi ko nga, pag merong isang tao na nagsasalita na hindi maganda sa matagal na niyang kasama, ingatan mo kasi ano sasabihin niya pagtalikod mo? Ngayon ka lang niya nakilala. So what more? Okay? So 16 tayo. Chapter 16. Wala bang tanong? Wala. Ganun magtanong. Ikaw na naman magtatanong eh. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Miktang ni David. Ano yung miktam? Ingatan mo sana ako, O Diyos ay nangangatlo, at nagtitiwalang lubos, Ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay nagmula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon,
dakila't marangal. Silang nagmumula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ang sila'y makapisan. Ang mga bumabalik sa ibang Diyos, suliranin sunod-sunod. Mga pag-aandog nila'y hindi ako sasama. Ang kanilang Diyos, ako'y hindi sasamba. Hindi rin maglingkod, ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong kamay. Paloob mo sa aking panganganga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh, aking patnubay. At sa gabi puti, kung siya'y gumagabay, alam kong kasama ko tuwina, pagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso ko't diwa'y nagagala. Hindi ako matitinag, sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay masadlang. Sa daigdig ng mga patay, tunay magna. Ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Sa tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo madarama ang kagalakan, lubos at walang hanggan ang ligayang dulot mo. Okay. Nahihirapan ako dun. Pero pwede. Pwede na. Okay. So, dito yung tiwala ni David sa Diyos. No? Naalala ko eh. Ang tiwala ko talaga. Kasi wala naman ako ibang tatakbuhan. Kasi wala. Wala talaga. Diyos lang talaga ang first, foremost, at saka last. So, yan. So, ikaw ang Panginoon ko. Yan. Lahat ng kabutihang tinatamasa ko. So, yung yaman, yung pagmamahal, yung kagalingan. May sakit ako, gumaling ako, di ba? Gumagaling ako, patuloy na gumagaling. Yung pagmamahal mula sa inyo, di ba? So, pinagdadasal nyo nga ako, no? So, yun. So, tapos yung yaman, no? Lahat yan tinatamasa mula sa Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat yung akin, no? Ayan. So, yan yung sinasabi dito sa 16. Yung mga bumabaling sa ibang Diyos, naging sunod-sunuran.
Alam niyo po yan, pag kayo po ay naaalihan o yung na overwhelmed ng galit, ng hindi pagpapatawad, ng pagganti, yung ano pa ba, yung kasakiman, pag-iimbot, pagnanakaw, pagpatay, yung mga kasamaan, no? May sinasamba kayong ibang Diyos. Kasi hindi yan yung turo ng Diyos na buhay. Yan nga yung sinasabi, no? Yung Diyos ng patay. Yan yung sinasabi dito, no? Sa daigdig ng mga patay, doon maaagnas. Kasi negatibo yun eh. So lahat ng anything na negative, doon papunta. Hindi papunta sa Diyos na buhay o yung daigdig ng mga buhay. Yan. Kasi sinasabi nga ni David, ituro mo landas patungo sa buhay. Sa piling mo madadama, lubos na kagagalakan. So not unless talagang yan. Magagala ka tulad ni Tata Bert. Pasalamat nga siya ako sumundo, hindi ang Diyos, no? Kasi kung Diyos ang sumundo sa kanya, todas yan. Ayan. 17. May tanong, wala? Wala ko sa inyo. Chapter 17. Panalangin ng isang walang sala. Panalangin ni David. Okay. 17 po. Pakinggan mo, Yahweh, sigaw ng katarungan. Tingin mo ako sa aking kahilingan. Dalangin ko sana'y iyong pakinggan, sapagkat labi ko na may hindi nanlilinlang. Hahatog ka para sa aking panig, pagkat alam mo kung anong matuwid. Kaibuturan ng puso ko ay iyong nababati. Kahit sa gabi ka sa akin nagmamasid, siniyasat mo ako at napatunayang matuwid. Walang kasamaan maging sa aking bibig. Ang salita kong ay tapat, itulad ng karamihan. Tapat akong sumusunod sa utos ng bigay. Ako'y umiiwas sa landas ng karahasan. Lagi kong nilalakaran ang iyong daan. Hindi ako lumihis doon kahit kailan. Tumatawag ako sa'yo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Pakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal, at iyong kanang kamay ang umalalay. Ako'y bantayan, paborito mong anak, at palagi mong ingatan sa ilalim ng iyong pakpak. Mula sa kuko ng masasama, ako'y iyong iligtas. Napapaligiran ako ng malulupit na kaway.
mayayabang magsalita, suwail at matatapang. Saan man ako magpuntay, lagi akong sinusundan. Naghihintay ng sandali na ako ay maibuwal, pagkat silang mga leon na sa akin nag-aabang. Mga batang leon, nakahandang sumagpa. Lumapit ka, O Yahweh, mga kaaway ko'y hadlangan sa pamagitan ng tabak ako'y ipaglaban. Sa lakas ng iyong bisig, ako'y sanggalang sa ganitong mga tao, sagana ang pamumuhay. Ibagsak mo sa kanila ang parusang iyong laan, pati mga anak nila'y labis mong pahirapan, at sa kanila'y saling-lahi, sa galit mo ay damay. Dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y nakikita. Sa aking pag-isip, sa piling mo'y liligaya. O Yahweh, kaaway ko'y hadlangan, dahil ako'y matuwid sa aking pag-isip. Sa piling mo ako'y liligayang tunay. Okay. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tanong? Wala po. Oh, 18 na kagad tayo. Chapter 18, awit ng tagumpay ni David. Upang awitin ng punong mga awit, awit ni David na lingkod ni Yahweh. Inawit niya ito nang siya'y iligtas ni Yahweh mula sa kanyang mga kaaway at kay Saul. O Yahweh, ikaw aking mahal, ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas. Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko sa sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y niligtas. Harapat dapat purihin si Yahweh. Tinapos ako ng tali ng kamatayan, tinabunan ako ng alon ng kapamakan. Nakapaligid sa akin panganib ng kamatayan, nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh ang aking tinawag sa aking paghihirap. Humingi ng habag mula sa kanyang
templo. Tinig niya ay narinig, pinakinggan niya aking pag-ibig. Buong lupa umuga at nayanig ang mundo, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Lumabas ang usok sa kanyang ilong, sa kanyang bibig, bagat apoy. Nahawi ang langit, siya'y bumaba. Makapal na ulan ang tungtungan niya. Sa isang kerubin siya ay sumakay at naglakbay. Sa kadilimang ginawa niya, takip may itim na ulan, puno ng tubig, gumuhit ang kidlat sa harapan niya. Mula sa ulan, bumuhos kagad maraming butil ng yelo at baga. Umulog mula sa langit, tinig ng kaitaas-taasan, dahil palaso ang kanyang tinutudla, pangalan sa lupa. Nagsalabat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagkagulo, kaya't nagsitakas dahil sa galit mo, Yahweh. Sa ilong mo galing bugso ng hangin, kaya't puso ng dagat nalatag pundasyon. Mula sa kalangitan, itong Panginoon, sa malalim na tubig ako'y iniahon. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng kaaway, di ko kayang labanan, sinalakay ako't naguluhan. Si Yahweh ang aking sanggalang nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan, ako'y niligtas sa kanyang kinalulugdan. Pinagpala ko pagkat ako'y matuwid, binasbasan ako dahil kamay ko'y malinis. Utos ni Yahweh aking sinunod, hindi ko tinalikuran. Lahat ng utos niya aking tinupad. Nalalaman ninyo, ako'y walang kasalanan, paggawa ng masama aking iniwasan. Kaya naman ako'y kanyang ginantipalaan, pagkat alam niyang walang kasalanan. Tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo,
at napakabuti mo sa mabubuting tao. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Ang magpakumbaba ay iniligtas mo, ibinagsak mga palalo. O Yahweh, ikaw ang aking ilaw. Inalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Pinalakas mo ako laban sa kaaway, upang tanggulan ito ay aking magaw. Ang Diyos ang sakdal ng gawan at maaasahan ang kanyang salita, palasan ng umaasa. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan, nagbibigay lakas, damang ko'y siya'y nag-ingat, tulad ng pusa, tiyak sa aking mga hakbang. Sinanay sa pakikitigman, upang mabanat ko ang pinakamatigas na panahon. Iniingatan mo ako, nililigtas sa iyong pagkalinga. Ako ngayon'y kanya, sa iyong pagtulong ako'y naging matatag. Inalalayan mo sa bawat paghakbang ang mga pagko'y hindi nadulaan, kaway ko'y hinabol hanggang sila'y nalipol. Di sila makabangon kapag ako'y sumalakay, sa paanan ko'y bagsak at sila'y talo na. Pinapalakas mo at pinagtatanggungpayan laban sa aking kaaway, sila'y umaatras. Napupuot sa akin, pinupuksa ko, humihingi sila ng saklolo, walang tumulong. Tumatawag kay Yahweh, ngunit hindi tumutugon. Dinurog ko sila hanggang matulad sa pinong alikabok. Aking iyak pakyapakan, kagaya ng puti na lansangan, sama pagimagsin na bayang ako'y ligtas mo. Sa maraming bansa ginawa mo kong Pangulo. Sa aking nasakupan ngayon'y marami na,
sila ay hindi ko kilala. Sa bawat utos ko, sila'y sumusunod. Maging dayuhan sa akin, yumuyuko. Nawawalan sila ng lakas na loob, nanginginig paglabas sa kanilang buhay si Yahweh, Diyos ko tagapagligtas. Matibay kong muong, purihin ang lahat, ang kanyang katigalaan, ating ipapayan. Pinagtagumpayan niya ako, labin sa aking mga kaaway. Napasailalim ang mga bansa. Iniligtas niya ako sa aking mga kalaban, laban sa marahas, aking kaaway. Sa lahat ng bansa, ika'y aking pupurihin, karangalan mo'y aking awitin, ang iyong pangalan aking sasanggatin. Dakilang tagumpay ibinigay ng Diyos sa kanyang hari, kay David na kanyang kinilig. Okay. Masyadong mahaba pero umulit-ulit, kaya sa pag kanta ko, medyo meron akong merong mga pagbabago. Okay? So, ayan. Ayan yun. So, pero yun pa rin yung essence. Ayan. Kasi pakanta mahirap pag Ayan. Dahil overtime na tayo, bibilisan na natin. 19. Maiksi na naman yung 19. Ayan. Tsaka 20. Maiksi na naman yan. Konti lang yan. Okay? Chapter 19, ang paglilikha at ang kadakilaan ng Diyos. Kanta ni David upang awitin ang punong mga awit. Ang kaluwalhatian ng Diyos, binahayag ng kalangitan, ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag walang patlang, patuloy nagbigay ng tulong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita'y umaabot sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa tuwing ay lumabas, parang masaya magkasintahan, tulad ng masiglang
manlalaro handa sa takbuhan, sa silangan sumikat, lumubog sa araw ng kanluran. Walang nakakapagtago sa init nitong kadlan. Ang batas ni Yahweh. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payag ng sipan. Ang utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa, paggalang at pagsunod. Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailan pa man. Ang hatol ni Yahweh tunay na makatapunan, katas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa ulot ng kuyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, babala sa iyong lingkod. May malaking katimpala kapag aking sinunod. Walang taong pumupunan sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ako na maghari ang kasamaan. Huwag mong bahiran na masama aking mga kamay. Okay, so 20. Okay po. Overtime na tayo. Chapter 20, panalangin upang magtagumpay. Kathani David upang awitin ang punong mga awit. Pakinggan sana ni Yahweh kapag ika'y nagdurusa. Ang Diyos ni Jacob, ingatan ka sana. Mula sa templo, ika'y sana'y kanyang tulungan. At mula Sion, ikaw ay kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalaga niya lahat ang iyong hinaing susunugin. Naway pagkaloob niya ang iyong hangarin, at sa iyong plano ika'y pagtagumpayin.
sa pagtatagumpay mo. Kami magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh lahat mo kahilingan. Ngayon po nalalaman na si Yahweh ang nagbigay ng tagumpay sa pinili niyang hari. Siya'y tinutugunto mula sa kalangitan. Umasa sa karwahing panglima, meron din sa kabayo, ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh, aming Diyos. Mananalig kami at umaasang lubos, manghihina at babagsak ang mga kalaban. Okay, overtime na tayo. Isama rin na lang natin, no? Ito yung awit ni David, no, tungkol din sa kanyang mga kalaban na kanyang tinatalo. Sinasabi niya rin, tumatawag din niya ng Diyos. Yun sinasabi ko. Halimbawa, sa Olympics, no? Kung sabihin, isa lang nagdadasal dyan. Everybody is praying, no? Whoever their God, no? Maaaring pare-pareho silang Kristyano. So, sino pinakinggan ni Yahweh? Siyempre, o ng Diyos. Di yung nananalo ng gold, no? So, ibig sabihin, hindi pinakinggan yung iba. So, yun po yung pag-aaralan natin. Mabilis para dyan. Sino yung mga nananalo ng gold? Yun yung sumunod sa Diyos. Halimbawa, kay Kaloyulo, may istorya yung nanay niya. The fact na nanalo si Kaloyulo, parang hindi siya bibiyayaan ng Diyos kung wala siya sa katwiran. Kasi may dalang swerte yun eh. So, for me, no, hindi naman po sana, wala po akong pakialam. He is so blessed, not only once, but twice. So, paano mo sasabihin may mali siya kung he is so blessed? Kasi kahit anong practice, sabi mo, may judges eh. So, yun po yun. Kaya, even din yung mga kalaban niya nagdasal din. So, lahat po tayo nagdasal. Tayo po may mga kaalitan, tayo may issue within sa other. Pareho po tayo nagdadasal. Pero ang tanong nga, sino yung bibiyayaan? Siyempre po yung sumusunod sa Diyos. At ano yung tagubili ng Diyos? Siyempre, magmahal, magpatawad, mag-isip na mabuti sa kanyang kapwa. Yun lang naman. So, sa gana po ng akin, tatapusin po natin yung 11 to 20 sa awit ni David po tungkol sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At naniniwala din siya na yung mga kalaban niya yung nagdadasal din kay Yahweh. Hindi nga lang sila pinakikinggan. Totoo po yun. Okay? Kaya patuloy lang po yung tiwala at kasama po yung pananampalataya sa Diyos. Kayo po bahala kung paano po pagdadasal, pagsalita, pang-aawit, pero basta papakinggan po yung Diyos kasi sumunod lang po sa mga. At muli po, bukas po may gamutan. Yan. Minubina po sa alas 8 kay Tita Hermie. At baka po may lecture. Ano ba yan? Repeat na lecture. Yan. So, yun po yung sinasabi ni Tata Bert. Sana po gumaling na si Tata Bert. Please pray. Roberto Reyes, born, wala pong birth certificate, kaya hindi ko alam. Died. Wala pa po, wala pa. So, yun. Magandang gabi po sa lahat. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Mahirap. 20 ba naman kinantaw